Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay September 22, 2025, araw ng Lunes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 8, verse 16 hanggang 18. Papuri sa iyo, Panginoon. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang nagtatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong mabuting balita ay tungkol pa rin sa salita ng Diyos. At alam naman natin na ang salita ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi nga, Jesus is the light din. Yun yung sinasabi. Kaya kapag natanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, hindi natin dapat ito itinatago o inililihim. Ito ay dapat ibinabahagi natin. Kahapon nga, linggo, pumunta kami sa mall pagkatapos ng naming magsimba. At habang tinitingnan ko yung mga tao, iniisip ko kung papaano ba nila matatanggap ang ating Panginoong Hesukristo o kaya paano ba nila makikilala ang ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon, ating Diyos ay hindi naman parang diretso or directly na nakikipag-usap sa tao para ipakilala ang kanyang sarili. Siguro merong iba na talagang diretso, pero kadalasan ay talagang ginagamit niya tayong mga Kristiyano o yung mga taong nakakilala na sa kanya o nakatanggap na sa kanya para ipakilala din siya sa ibang tao. Kaya nga dito sa sinabi sa ating mabuting balita na ang mga nagkakaroon ng pagkaunawa sa salita ng Diyos ay mas lalo pang bibigyan ng pagkaunawa. Yung mga mayroong pag-ibig sa pakikinig sa salita ng Diyos ay bibigyan din ng pagkaunawa para mas lalo niyang maibahagi ito sa ibang tao. At yung mga ibang hindi interesado kung ano yung meron siya ay mawawala pa. Kaya kung tayo yung tao na may pag-ibig sa salita ng Diyos at tayo ay nagiging masaya kapag natatanggap natin ito, lagi nating ipanalangin na ang Diyos ay bigyan pa tayo ng pagkaunawa sa kanyang salita at mas lalong pumasok sa ating puso para maisabuhay natin ito. At bilang pagsasabuhay ay maibahagi natin sa ibang tao. Katulad ng ilaw dito na ang layunin ay para bigyan ng liwanag ang ibang tao na nasa kadiliman at para mas lalo pang gumanda ang ating buhay dito sa mundo. Ang mundo na may Diyos at naghahanda para sa susunod na mundo kung saan nandun ang ating
Diyos. Yun lamang po mga kapatid. Magkita-kita po tayo bukas ng Martes. God bless.